Hello, ang discussion natin ngayon ay factoring ng polynomial. So, bago natin mag-proceed, ano ba yung factoring? Ito yung para kang nagdi-divide or yung ginugroup or something na related sa division. Kasi ang kabaliktaran ng factoring ay multiplication. So, para maintindihan natin, magbigay tayo kagad ng halimbawa. Ano yung factor ng 6? Ang factor ng 6 ay 1 at saka 6. Yan ang factor ng 6. Pwede ring 2 multiplied by 3. Pwede rin yan ang factor ng 6. So, itong 1 times 6 at saka 2 times 3, yan yung mga factor ng 6. So, yun ang ibig sabihin ng factor. Okay? Ano yung factor ng 12? Ang factor ng 12 ay pwedeng 1 times 12. Factor din niya yan. Or pwedeng 4 times 3. Factor din niya yan. Pwede ring 6 times 2. So, yan yung mga factor ng 12. Pero hindi pa yan nagtatapos kasi yung 4, ang factor niya pa yan is 2. 2 multiplied by 2. Tapos yung factor ng 6 ay pwedeng 2 multiplied by 3. Kaya yung 12, pwede ring mag-factor ng 2 multiplied by 2 multiplied by 3. So, lahat yan ay factor ng 12. So, yan ang ibig sabihin ng factor. Katulad ng 20. Ano ang factor ng 20? 1 multiplied by 20. Yan ay factor pa rin niya. Tapos 10 multiplied by 2 or 4 multiplied by 5. Yan ang mga factor ng 20. Pero pwede pang ganito. Kasi itong 10, ang factor niya ay 5 multiplied by 2. Ganon din yung 4, pwede pong i-multiply ng 2 multiplied by 2. Kaya yung 20, pwedeng mag-factor ng 2 multiplied by 2 multiplied by 5. So, yan yung ibig sabihin ng factoring or factor. So, I hope na gigets nyo na yung anong ibig sabihin ng factor. Ngayon, itong pagpa-factor natin ng constant or ng integer, yung basic principle niyan or yung basic concept kung paano mag-factor sa constant ay parehas pa rin ang concept pagdating sa terms or pagdating sa polynomial. So, yung konsepto niya is applicable pa rin sa mga polynomial or sa trinomial or sa in-expression. Nandun pa rin. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa para mabilis natin maintindihan. Kapag hinaluan na yung constant ng variable, magiging ganito na siya. Gumit tayo ng white color. Halimbawa, 2x squared plus 4x. So, ano ang factor niyan? Paano natin ipapactor niyan? Hanapin natin yung common factor. Una, kasi ito binomial ito. Binomial, madali lang hanapin ang kanyang common factor. Dito sa constant na ito, sa constant na 2 at saka sa constant na 4, ano yung common factor niyan? Ganito maghanap ng common factor. So, itong 2, hanapin natin yung factor niya, which is 1 times 2. Yan yung factor ng 2. Ano yung factor ng 4 naman? Pwedeng 2 multiplied by 2 or 1 multiplied by 4. Yan ang factor ng 4. Pero, alin yung common factor ng 4, ng 2 at saka 4? Kung akong tatanungin nyo kung ano yung common factor ng 2 at 4, gagamitin ko itong 2. Ito ang common factor ng 2 at saka 4. Ito ang gagamitin ko. Bakit? Kasi yung 2 makikita ko rin dito. Makikita ko rin sa part na ito. Makikita ko rin siya sa 2. So, yun ang gagamitin kong common factor sa constant na 2 and 4. Ngayon, ano naman ang common factor ng x squared at saka ng x? So, ang factor ng x squared ay x multiplied by x. Yung x, ang kanyang factor ay 1 multiplied by x or simply x lang. Okay? So, ngayon,
Ano ang common factor ng x squared at saka x? Kung ako ang magpipili, ang common factor na gamitin ko sa x squared at saka x ay itong x lang. Bakit? Kasi yung x makikita ko rin sa part na ito. Okay, gets na? Kaya isusulat ko dito, ang 2x. Kaya ang common factor ng term na ito at saka ito ay 2x. Ang common factor nila. Okay, ngayon kukunin ko na yung buong factor. Ngayon, 2x, i-divide ko ng 2x, ulit, 2x squared, i-divide ko ng 2x, ang maiiwan ay x lang. Okay? Kung paano nangyari yun, dapat alam nyo na kasi na-tackle na natin yan sa sa fraction. Kahit sa fraction, na-tackle na natin yan. Plus, saan galing yung plus? Dito. 4x, divide ng 2x. Anong maiwan? Maiwan ang 2. So, ito na yung factor niya. Kaya ang factor ng 2x squared plus 4x ay 2x, close enough parentheses, x plus 2. Ito na yun. Okay? Yan na yun. Wala nang iba. Gusto nyong patunayan, i-multiply natin. 2x squared plus 4x. So, parehas lang doon. So, tama yung sagot natin. Ganun yun. Paano naman kapag ganito? Paano mo ipafactor ang x squared minus y squared? Ito na-tackle na natin sa previously dun sa multiplication na advance discuss ko ito. Sabi ko pattern yan. Ang pattern yan kapag nakita na yung ganyan is matic na. Kasi ang tawag dito, ano bang tawag dito? Difference, yung different of the square. Ang tawag diyan, different of the square. Kasi ganito ang sagot niya. Kasi ganito ang factor niyan. X plus y, then x minus y. Di ba sinabi ko na previously na kapag ang first term nito ay parehas sa first term nito at sila ay unlike sign, tapos ang second term ay parehas na parehas, ang magiging sagot niya sa multiplication, na-discuss na sa multiplication ay x squared minus y squared. Pattern na yan, matic na yan. So kapag nakakita kayo ng ganyang pattern, alam niyo na kagad dapat isasagot niyo. Halimbawa ito ay w squared minus z squared. Kapag pinactor mo yan, matic yan. Ang magiging sagot niya ay ganito. W positive z multiplied by w negative z. Laging magkaparehas yung first term. Unlike yung sign nila. Tapos yung second term is same din. Ang tawag kasi dyan is difference of 2 square. Ganun yun. Okay? So, punta tayo doon sa mas medyo complicated. Paano naman kung trinomial ang i-factor natin? Halimbawa, okay, isa pang binomial para maintindihan natin. 2x squared plus 3x. So, hanapin mo dyan, unang gagawin natin dyan is hanapin mo yung common factor ng ng constant ito. Ito yung constant natin, ito yung constant natin. Ano yung factor ng 2? Di ba 1 times 2? Tapos, wala nang ibang factor ang 2. 1 times 2 lang. Ano naman ang factor ng 3? Ganun din, 1 times 3. Wala nang iba. Alin ang common factor nila dyan? Di ba 1? Bakit? Kasi itong 1, makikita ko rin dito sa kabila, 1. So, ang magiging common factor nila ay 1. Di ba? Ngayon, anong common factor ng x squared? Ano ang factor ng x squared? Di ba? X squared, x multiplied by x. Tapos, ano ang factor ng x? Di ba? 1 multiplied by x. Wait, medyo 1 multiplied by x or simply x lang. So, anong kukunin kong common factor ng x squared at saka x? Ito, x lang. Bakit? Kasi itong x makikita ko po rin naman dito sa x squared. So, ang magiging common factor ng dalawang term na yan, ng binomial na yan, ay
1x. 1x. Ngayon, x, ngayon, 2x squared divide x, ang matitira ay 2x. Plus, 3x divide x is equal to 3. Or simply, tanggalin, huwag na natin isulat yung 1 kasi matik naman yan na may 1 sa unahan. So, magiging 2x plus 3. Yan na yung, ito na ang factor ng binomial na yan. Yan na yun. Ngayon, kung i-verify mo, i-multiply natin para malaman kung tama. Mula dito, i-multiply mo, magiging 2x squared. Magiging 2x squared plus magiging 3x. Pares-pares sila doon. Dito, parehas. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Okay? Ganyan ang paghahanap ng common factor sa isang binomial. Madali lang hanapin ang common factor ng term or ng binomial. Ang medyo mas complicated is yung kapag naging trinomial yan. Okay. Halimbawa ng trinomial, ganito. Ito. X squared plus 5x plus 6. So, paano mo hahanapin ang factor ng x squared, 5x plus 6? Mayroong tatlong condition yan. Una, ang unang condition, ang coefficient ng x squared, ito kasi yung x squared natin ang coefficient niya, ano ba yung coefficient? Yun yung number na nasa harapan niya, 1. Kung ang coefficient ng x squared is equal to 1, then, second rule, isulat mo lahat ng factor ng constant na to. Ang constant natin dito ay yung 6. Ano yung mga factor ng 6? Plus 6, plus 6, positive 6. So, ang factor ng positive 6 ay pwedeng, positive 6 1 multiplied by 6. 1 multiplied by 6. Yan yung factor ng positive 6. Pwede rin negative 1 multiplied by negative 6. Positive 6 pa rin kasi ang sagot niyan. So, pwede rin 2 multiplied by 3. Or, pwedeng negative 2 multiplied by negative 3. Parehas din lang naman yan. So, yan yung apat. Yan yung apat na possible factor ng positive 6. So, list all possible factor of constant. The term constant. Okay? Yan ang second rule. Yan ang second condition. Anong third condition? Ang third condition is, alin sa apat na factor ng 6 na pag pinag-add mo ay magiging coefficient ng x. Coefficient ng x. So, alin dyan? It's very obvious na ang factor ay ito. 2 and 3. Kasi ito magiging ano to negative 5 to ang hinahanap natin is positive 5. So ito ang posibilidad na factor niya ang hinahanap natin. So find the factor factor of constant which equal to coefficient of x. Okay? So, hahanapin mo yung factor na kapag pinag-add mo ay equal sa
coefficient ng x. So, ito yon. Ngayon, anong susunod dyan? Kaya ganito na. Isi-simplify mo, i-spread mo. Magiging x squared plus. So, yung 5x, palitan mo ngayon ng 2x plus 3x. Kasi yung 2x plus 3x is 5x pa rin. Saan nanggaling itong x plus 3? Yung 2 at saka 3, doon sa factor ng 6 na nasa dulo. Ito, 3 plus 3. Tapos, isulat mo lang yung 6 pa rin. Okay? Tapos, magiging, pagsamahin mo yung pagkapares ang term. Ang magkapares ng term ay yung 2x at saka 3x. Ito, parehas ang term nito. Magkapares sila ng term kasi parehas sila ng variable, parehas sila ng exponent. So, magka-term yan. So, pag simplify mo, magiging 2x plus 5x. Hindi pala natin pagsasamahin. Nagpa-factor pala tayo. Huwag natin pagsamahin. Nagpa-factor tayo. So, kapag nire-write ko yan, is maging ganito. X squared plus 2x plus, ito yun yung plus, 3x plus 6. Ginawa kong group, gumawa ako ng dalawang binomial. So, nakapag-produce tayo ng dalawang binomial kasi group natin. Pinaghiwalay lang natin. Which is, walang pagbabago sa expression na ito at saka sa original na expression na x squared plus 5x plus 6 ay parehas lang dito. Hindi nagbago yan. Parehas pa rin yan. Walang nabago. Ngayon, hahanapin natin sa group na ito, ano yung common factor sa group na ito. Di ba? Na-discuss natin kung paano maghanap ng common factor. So, itong group na ito, hahanapin yung common factor niya, which is x. So, magiging x plus 2. Plus, ngayon, sa group naman na ito, hahanapin natin yung common factor niya. Ano yung common factor dyan? 3. So, pag nilabas natin yung 3, magiging x plus 2. Okay? Paano nangyari yon? Dapat alam niyo na kasi na-discuss na natin kung paano maghanap ng common factor ng binomial. So, ina-apply na natin kaagad. Ngayon, para hindi ka malito, hindi tayo na malilito, ito ang common factor na naman. May bagong na-create tayong common factor, x plus 2 at saka x plus 2. Ito yan ang common factor. Ngayon, para madali ang pag-compute or pag-simplify, papalitan muna natin ito ng y. Palitan muna lang natin ng y yan para hindi nakakalito. So, punta tayo sa taas. So, magiging ganito na yan. X, y, plus 3y. Ito na yon. Ito yung x, tapos yung y, nagsama, plus 3, at saka y. So, pinailit natin. Ngayon, mayroon na namang lumabas na common factor sa dalawang ito. Ano yon? Y. Yung y, ang common factor nila. Ngayon, nilabas ko, ang may iwan is x plus 3. Yan na naman ang factor na bago. Okay? Ngayon, ito na ba yung sagot ko? Ito na ba? Ito? Hindi pa. Kasi, naka-y pa, ibabalik ko pa rin sa original na itsura ng y. Ano ba yung original na itsura ng y? Ito yun, x plus 2. So, ibabalik ko yan. So, x plus 2. Tapos, isulat ko lang ulit yung x plus 3. So, ito na yung sagot. Yan na yung factor ng x squared plus 5x plus 6. So, ang x plus 2 at saka multiply by x plus 3, yan yung factor ng x squared plus 5x plus 6. Okay? Okay. Sana nasundan nyo. Dahil nasusundan ko naman. Okay? Ano pa? Gusto nyo pa na? Okay. Paano naman kung ang coefficient ng x squared is not equal to 1? Ganun pa rin. Ganun pa rin ang rules. Meron lang maidadagdag na konti. So, halimbawa, kung ang coefficient ano ba yung spelling ko ng coefficient? Ng x squared is not equal to 1, ganito naman. Halimbawa, maglagay tayo ng halimbawa. 2x squared plus x.
minus 3. So, ang coefficient of x squared natin dyan ay 2 is equal to 2. So, hindi natin mai-apply yung unang condition na yung coefficient ng x squared is equal to 1. So, ito ay is not equal to 1 na. So, magiging 2, 3, 4, 5. Pwede yun. So, ano naman ang rules or technique para ma-factor mo ito? Ganun pa rin dun sa una, pero may nadagdag lang. Ang una is, itong coefficient na ito, i-multiply mo doon sa constant na ito. Pag multiplyin mo yan, yan ang rules. So, pag pinag-multiply mo ay magiging ito, 2 multiplied by negative 3. Ang result niyan ay negative 6. Ngayon, ano yung mga factor ng negative 6? Apat yan. Pwedeng negative 1 multiplied by 6. Pwedeng 1 multiply negative 6. Or, pwedeng 2 multiply by negative 3 or negative 2 multiply by 3. So, mayroon siyang apat na factor. Ngayon, yan ang naidagdag lang na rules dyan or itong pag-multiply, parehas pa rin doon. Ito lang pag-multiply mo yung coefficient ng x squared doon sa constant. Yan lang naidagdag. Tapos, yung makukuha mo, ipa-factor mo ng apat na beses or hanapin mo yung lahat ng factor niya. Ngayon, ang susunod ay saan sa apat na factor na kapag pinag-plus mo ay magiging 1. Kasi may 1 dito, magiging 1. Positive 1, I mean positive 1. Di ba very obvious na ito ang sagot niyan? Kasi yung negative 2, kasi yung negative 2 plus 3, ang sagot niyan is plus 1. So, plus 1 dito. So, obviously, ito yung hinahanap natin. Okay? So, magiging ganito yan. I-rewrite natin. So, 2x squared plus, negative na, negative 2x. I-apply na natin kagad. Plus 3x minus 3. So, yung negative 2x plus 3x ay plus 1 pa rin yun. So, hindi pa rin nagbago yung expression natin. Ngayon, i-group ko naman na yan. Gagawin ko ng group. So, magiging ganito na yan. 2x squared minus 2 minus 2x plus yung plus dito, i-group ko na rin itong dalawa, 3x minus 3. So, nakabuo na naman tayo ng dalawang binomial. Ngayon, ipa-factor ko itong group na ito. Paano? So, ilalabas ko ang 2x. Bakit naging 2x? Dapat alam niyo yan kung paano maghanap ng common factor ng binomial na discuss na natin kanina. So, yung 2x squared, i-divide ko ng 2x, lalabas yan ay x lang ang maiiwan. Minus, negative. Yung 2x, i-divide ko ng 2x, ay magiging 1. Okay? Plus. Ganun din. Sa group na ito, hahanapin ko yung common factor. Ano yung common factor nila? 3. Yung 3x, i-divide ko ng 3, ang maiwan x. Minus, negative. 3 divide ko ng 3 is equal to 1. So, ngayon, mayroon na naman akong bagong factor, common factor. Ito, x minus 1 at saka x minus 1. Ngayon, papalitan ko muna ito ng z. Z naman, kanina is y. Para walang problema. So, magiging ganito ngayon siya. 2x z plus 3z. Bakit? Kasi para mapaiksi ko, para mapadali ko. Di ba? So, ang common factor ko ngayon dito ay z. Nilabas ko yung z. So, 2xz divide z, ang maiwan ay 2x. Plus, 3z divide z, ang maiwan ay 3. Ito na ba yung sagot ko? Hindi pa. Hindi pa yung sagot ko. Kailangan kong ibalik yung original na itsura ng z. Ano ba yung original na itsura ng z? Ang original na itsura ng z ay x minus 1. Tapos, isulat ko na lang yung 2x plus 3. Ito na yung sagot ko. Ito na yung factor ng expression na ito. Okay? Yan.
Ganun lang kadali mag-factor ng trinomial. Ngayon, kapag yung trinomial ay wala kang mahanap na factor nito, halimbawa, pinag-multiply mo na yung dalawa, tapos nakuha mo negative 6. Ngayon, pinactor out mo lahat ng posibilidad na factor ng negative 6 at buo mo ito ang apat na ito at kahit anong gawin mo ay hindi mo makuha yung plus 1. Halimbawa, hindi mo makuha yung plus 1 kapag pinag-add mo alinman dito sa combination na ito at hindi mo makuha yung plus 1, ibig sabihin, yung trinomial na yun ay unfactorable. Hindi ma-factor kahit magtumbling-tumbling ka pa, ibig sabihin, hindi siya ma-factor. Okay? Yun. Yun ang tip doon. Okay? So, isa pang halimbawa para maintindihan pa natin. Isa pa. Ito. 5x squared plus 11x. Laki naman. 11x plus 2. Ganon ulit. Ito ang coefficient ng x squared ay more than 1. So, ito, yung 5. Itong integer na ito, i-multiply natin din sa constant na ito. Multiplication. So, magiging 5 multiplied by 2 is magiging 10. Ngayon, hanapin natin ang lahat ng factor ng 10. I-listay natin lahat. Positive 10 na pinag-usapan. Ang possible na factor ng positive 10 ay 1 multiplied by 10 or negative 1 multiplied by negative 10. Kasi positive 10 pa rin ang sagot niyan. 2 multiplied by 5 or negative 2 multiplied by negative 5. Sa sunod na tanong, alin sa apat na combination na kapag pinag-add mo ay magiging 11? Alin dyan? Obvious naman na ito yun. So, i-rewrite natin. Magiging 5x squared plus 1x plus 10x plus 2. So, ito, 11x pa rin dito. So, hindi nagbago yung expression natin. Ngayon, i-group ko na siya. Pag-groupingin ko yan. Magiging 5x squared plus x. Hindi ko na isusulat yung 1 dito kasi alam naman natin, sabi natin na automatic 1 na yan. Plus, ito yung plus, group, then x plus 2. Ngayon, sa group na ito, kailangan kong hanapin ang common factor nila. Ano ang common factor nila? X. Paano nangyari yun? Dapat alam nyo na kung paano maghanap ng common factor. Na-explain ko na sa una. So, magiging maiwan dito is 5x plus 1. Dito, ano yung common factor dito? Is 2. So, maiwan is 5x plus 1. Okay? Ngayon, may nakabuo na naman akong common factor sa kanila. Ito ang common factor niya. Pero ngayon, palitan ko muna ito ng W. Kahit anong ilagay nyo dyan, walang problema. So, kapag sinimplify ko yan, magiging x W plus 2W. Okay? Kasi, sa dalawang binomial na ito ulit, binomial na naman yan, may common na naman silang factor dyan, which is W ang common factor nila. Ngayon, kapag nilabas ko yung W, ang maiiwan is x plus 2. Yan na ba yung sagot? Hindi pa. Kailangan ibalik ko yung original na value ng W. Ano bang value ng W original? Yun. So, magiging 5x plus 1. Tapos, isusulat ko lang yung x plus 2. Ito, yung factor ng expression na iyon. So, ito yung sagot natin. Ganun lang kasimple. At sana naintindihan nyo ang lahat. Basta't alam nyo yung rules, sa kahit saan kayo makarating, i-apply nyo, madali lang ang lahat. So, hanggang sa muli, maraming salamat.